So kasama natin si Sir Brent Rodriguez at dito po tayo sa GMA Cavite. GMA Cavite. Opo. At kakaiba yung feature natin kasi hindi mo akalain na sa isang maliit na space sa bahay Opo. ay merong isang negosyo related to halaman, sir. Opo, carnivorous plant po. Mga halaman na kakaiba, kumakain Kakaiba. po ng insekto. Ito po yung garden. Opo, nasa taas po yung garden namin kasi wala po kaming hektaryang lupa. Iba malamig dito Tapos dito po yung aming mga pandilig, 3 IBC tank, 3,000 liters of rainwater po. So ito po yun. Opo. Tapos yan po yung pinandidilig unti-unti. Opo, kapag tulad po nung nakaraan, nag-El Nino, so sinusupplement po namin ng reverse osmosis water. Bakit po tayo dito? Sana po hindi sumakit ang inyong tuhod. Hindi pa po napapagawa ng maayos na akyatan. Oh, wow. Yan. Gusto niya direct sunlight din? Opo, ang gusto po talaga nung karamihan po na nandito, full sun po talaga, direct sunlight. Full sun. Ano pong pangalan ng halaman na ito, sir? Ito po yung Venus flytrap. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Room Salt, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rick's One, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours.
5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Opo, pero kung mapapansin nyo, parang iba po siya dun sa mga nasa internet kasi po mga medyo rare na cultivar po siya. Medyo pang ano Opo. to. Ito po yung mga parang mas familiar po na halaman. Wow. Napakaganda nito. Opo, yan po yung giant form ng isang yan po, GJ giant form po yung pangalan niya. Ang cultivar po kasi tawag cultivated variety. So ito po ay tissue cultured plant na itong mga ganito. So kaya malaking tulong rin po yung training po dati sa tissue culture kay Sir Dom. So sa Venus flytra po may mga red cultivar din po. Ano ang kwento? Paano kayo napunta sa ganitong hobby ba to o negosyo na rin? Nung una po hobby lang po eh. Okay. Nung time po na yun, nag-collect ako ng ilang mga plants, siguro mga 1 to 2 plants. After po nun, namatay dahil nadiligan ng tubig gripo. Sabi ko, ganun pala sensitive yung halaman. Okay. Tapos tumigil po ako for quite some time. Tapos po, nung dumating yung pagkakataon na makabili po uli ako, nag-try po uli akong mag-alaga. Pero by that time, medyo nag-research na po ako. So mamahalin itong mga halaman na to, sir? Sa madaling salita po, opo, medyo mas mahal po talaga. Mahirap pong sabihin hindi eh. Okay, tapos and then paano lumaki ng ganito kalaki? Nung una po, kaya po namin naisipan rin ngang gawing business. Nung time po ng pandemic, nawalan po ako ng mapagkakakitaan. Okay. At nung time po na yun, wala talagang as in, literal na panggatas yung aking anak. At talagang lumuhod po ako. Dati po ano lang po yan, tawag dito, yero. Oh. Walang nakakalam na nandun ako at ako po talaga bilang tatay. Umiyak ako kasi hindi ko mabigyan ng gatas yung anak ko. That time kasi parang walang silbi, sabi ko. Oh. Hindi ko magawa yung papel ko bilang tatay. At kinabukasan, naisip ko may dalawa pa akong halaman na natitira. Bakit hindi ko ibenta? Para may mapangbili ako masupplement ko yung kailangan ng anak ko. Within 5 minutes po na pag-post ko sa marketplace, may nag-message na po agad. Okay. Nabili right out. Kaya sabi ko, meron palang market itong kakaibang halaman na to. Pero hindi ka na ano doon kasi sa'yo yun, tapos ibibenta mo. Opo, kailangan isakripisyo. Sakripisyo yun. Opo, yung collection na dalawa. Medyo, medyo masakit Opo, yan. masakit. Kasi syempre, first carnivorous plant po na nabuhay po yun. Pero after po noon, ayun nga, nakapagparami po. Nag-umpisa sa 10 plants, naging 20, naging 40, at eto na po yung pero po maraming best rin po kami tumigil dahil sa mga failure din sa ganitong klase ng mga plants pag-aalaga. Hindi po smooth sailing pagka carnivorous plant. Hindi madali. Hindi po madali. Talagang hindi po madali. So that explains bakit mas mahal. Opo. So for ngayon po, sir, ilan na yung klase ng halaman Klase meron ka? ng halaman po, siguro yung mga 6 lang po pero marami pong yung cultivar na tinatawag or cultivated variety. Yung kumbaga iba't iba yung karakteristik, pinapangalanan po ng mga nagko-cross po yun, nagko-cross ng mga breeder. So ayun po yung pinaparami ng iba, kaya yung mga collector, ayun naman yung kinokolekta. Kung may lumabas na kakaiba, sabihin may 6 ka na klase, Opo. pero bawat klase na yon ay nagkakaroon ng bagong cultivars. Opo, cultivar. Ayun. So kung tutuusin, bagong species yun. Parang gano'n na rin Parang po. gano'n. Opo. Oo. So, yun naman, yung pag may lumabas na parang mutation, Tama po. bago, then yun ang mga pang-collectors. Pang-collectors po. Ayan. Okay. So, sir, sabi mo, galing ka ng OFW rin. Opo, opo. Ano po ang trabaho mo as OFW before, sir? Ako po ay sa gym po na-assign. Ako po ay fitness instructor dati. Pero ngayon po hindi na halata.
So, fitness instructor pala kayo. Okay. Saan po kayo nag-OFW? Sa bansa po ng Qatar. Qatar. Movenpick Tower and Suits po ako na pag ano. Matagal kayo nag-OFW? 18 months lang po, yung isa yung contract po doon. Tapos dahil bata pa, parang hindi ko gusto yung laging sinasabi ko anong ginagawa ko. So kaya hindi po ako natal. Pero natatapos ko naman po yung contract. Contract. Opo. Tapos nagtatry po ako sa iba, tapos saka po napunta po ako ng Saudi naman. Nagtagal ka doon sa Saudi? Doon po, ganun rin po, tinapos ko lang po yung contract ko, tapos after nun, umuwi na ng Pilipinas. Talagang hindi para sa iyo yung OFW, sir? Opo, hindi tulad ng tatay ko po, 20 years mahigit sa Saudi. Anong work ng tatay mo sa Saudi? Physical therapist po. Ako po yung physical therapist. Opo. Talagang ano? Opo. Yung kapatid ko naman po yung isang pharmacist, saka isang biomedical engineer naman. I see. Kaya puro mga medical field. Pero nung ako po ay nakapag-asawa, ay inisip ko hindi ko po hahayaan na ganun din yung maging buhay ng anak ko. Nawala yung kanyang tatay kapag siya lumalaki. Kaya pero na-appreciate ko po yung ginawa syempre ng parents ko, pero bilang tatay yun na, opo, bilang tatay na ngayon, gusto ko na maiba naman yung maging buhay niya kahit na hindi ganoon ka at least kasama ko siya habang lumalaki siya. Opo. Try natin siguro, sir, i-explain isa-isa. Opo. Ay, sige po. Kung ano yung mga meron ka para makita ng audience natin. Sige po. At kung pwede na rin, i-describe natin gaano ka ka-unique, gaano Opo. ka-special. Okay po. At gaano ka mahal. Sige po. Sige po. Okay, saan po tayo mag-start? Sige po, siguro po unahin na po natin to, yung pinaka-basic sa Okay. sa Venus flytrap. Ito po yung cultivar niya ay tinatawag siyang B52. Okay. So parang yung bomber dati doon siya pinangalan. Pero ito pong cultivar na to sa Guinness Book of Records, siya yung isa sa mga pinakamalaki kapag lumaki siya. Pero ngayon po, kung mapapansin, hindi pa ganun kalaki. Siguro mga medium size pa lang po yan. So ilang months po yan, yung plant na Yung yan? ganyan po siguro nasa 8 months to a year. Tapos po pagka magpo-full grown po, abutin po minsan ng 12 months. At minsan po umabot pa ng 5 years to para ma-achieve niya yung Yung size na malaki. pinakamalaking size. But gaano katagal naglalas yung plant na yan? As Ang long buhay niya? as long as inaalagaan niyo naman, Magtatagal siya? nagtatagal po eh. Ang technique po namin para hindi mawala yung halimbawa yung cultivar na ito, nagpo-propagate po kami para may backup kung sakaling yung mother plant ay magkaroon ng problema. So tuloy-tuloy din ang tissue culture mo, sir? Ako po hindi po ako nagpa-practice ng tissue culture, pero ang mga iba ko pong kinukuha na nursery ay tissue culture tsaka natural propagation. I see. Opo. At kami po ay DNR po kami permittee. So may permit po kami galing sa DNR. Okay. Ito bang halaman na to, sir, ay galing Pilipinas o galing ibang bansa? Galing ibang bansa po kasi po wala pong Venus flytrap talaga sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Opo. So introduced dito sa Opo. atin. Ang marami po sa Pilipinas ay tropical pitcher plant. Yung pitcher mga nasa ilalim plant. po lang. Yun ang atin. Opo. Meron po. Pero wala po akong local kasi bawal. bawal kolekta yun eh. Yun na nga eh. Opo. Minsan medyo magulo yung Totoo rules po, eh. totoo po. Na dapat pag may nagpo-propagate para alagaan at padamihin, dapat hindi pinagbabawal. Totoo po. Ayun nga po. Baka, Anyway, madugo yan. Madugong usapan yan. Totoo po. But I'm sure naman yung mga government agencies concerned dyan ay dapat alam nila. I think alam nila. Alam po nila. Alam nila. Ewan ko lang bakit hindi makagawa ng magandang solution dyan. Opo. Mas nauuna pa po yung ibang bansa na magkaroon ng Yun na nga local natin. Ang dami-dami nating local species na pinupropagate sa Thailand. Totoo po. Na tinitissue culture sa Thailand. Hanggang tingin na lang kami. Na inaano nila, na binebenta nila worldwide. Totoo Pero po. Philippine species, ha? Totoo Philippine po. species. Kasi bawal mag-alaga sa Pilipinas. Madugo nga po yung Ay, usapan. nako. Mahaba. Anyway, sige po. Ay, ibang usapan yan. Hindi. Opo. Okay, sir. So, ito, ang pangalan po niya ay? B52. Venus flytrap rin po siya. Yun ay Misuphola B52. Sir, pwede ba tayo makakuha ng isa? Para Opo, opo. makita lang natin ng Opo. itsura niya. Sige po, kuha tayo ng isa na edit na lang.
So ito po. Yan. Okay, sir. Describe natin bakit maganda siya. Opo. So, ito po kasing cultivar na to. So, bukod po sa yung malaki, no, kapag siya po ay nakaka-receive ng full sun, dito po hindi pa masyadong halata. Pero dito sa ibang mga, nagpipink po yung kanyang Pink. lashes. Oh. And very effective po siya na makahuli ng insect. Anong insect? Langaw, langgam, minsan po pagka masyadong malaki na kahit po maliit na lizard, snail, Talaga? nahuhuli po nila. Opo. Ganito po yung Paano siya nanguhuli? Opo. Meron po siyang trigger hair. Medyo nanginginig lang yung kamay. Sige po. Ayan po. May trigger hair po siya sa gitna, yan po, yung mga parang thorn po. Kapag sabi nila, ito lang po yung halaman na marunong magbilang. Okay. So kapag nakaramdam sila, ayan, nang gumagalaw, I-close na-close po niya. nila. Opo. Pero po, ito mong halaman na to, kaya hindi po namin, pag may napunta, hindi namin pinapahawakan masyado. Kasi po, nai-stress po sila pag laging tinitrigger na wala namang nakakain. Walang reward or walang replacement. Yung energy na ginamit siya para i-close, wala siyang kapalit. So, iniiwasan po namin na hawakan, pero pwede naman hawakan kasi normal lang po yun na curious tayo sa plant na opo. Ano po ang medium nito? Yun, napakagandang tanong po yan. Ang medium po nila ay dapat sphagnum moss po and perlite. Yung perlite po ay ginalagay namin kapag nasa malalaking mga planter na. Pero po dito, dahil nasa seedling tray pa lang sila, minamabuti namin na ilagay muna sa sa pure sphagnum moss. Okay. Dapat Imported ito, local. may imported po, may local din. Pero ang mahalaga po sa carnivorous plant, dapat strict tayo sa media. Okay. Kasi po pagka mali po yung media o kaya may halong chemical, wala pa pong 24 hours. Patay. Patay na yung halaman. Or makikita nyo nagde-decline na agad yung health niya. Pero in this case, in your case, ang gamit mo imported? Kasi mas safe? Opo. Kasi siguradong walang contaminant. Opo. Tsaka ginagamitan po namin ng mga ng mga panukat, yung TDS meter. Oh, grabe ganun ka Ganun po kasi kung magkamali po, kasi po may nabibili pong pure sphagnum moss pero may scent na. So pagka mineasure nyo po yun, mataas minsan yung tannins or yung minerals na kasama. Oh, I see. Bukod doon sa insekto, ano pang kinakain nito? Bukod po sa pagkain ng mga insect, sila rin po ay nakakapag-photosynthesize kahit carnivorous plant sila. Okay. So hindi po required na pakainin, pero sa ayaw at sa gusto nyo, kakain po yan. Kahit hindi nyo po ilagay sa labas, kahit po nasa loob ng bahay, kahit yung mga langgam na gumagala lang doon or langaw na nakapasok or lamok, nakakahuli po sila, basta't healthy po yung halaman. Oh, I see. Opo. Okay, sir. So, ito, Opo. dahil ito yung pinaka-basic, Opo. magkano naman ang ganito? Yan po ay yung pinakamaliit po niyan, 250. Tapos yung malaki po, 1K po talaga yung standard price niya. High value. Opo. At yan po ay yung pinaka-basic pa lang po. Basic pa lang. Anong next natin? Ang next po siguro yung red piranha kasi po ito po ay green cultivar, ay Okay. naman po ay red. Okay, Ito po, tignan nandito natin. naman po yung red piranha. Ito, Opo. ang ganda. Opo. So, pwede ko pong Napakaganda. ito po yung red piranha naman. Siya naman po ay red cultivar. So, ibig sabihin, kahit po red siya, ang po netong red piranha, ang karakteristik naman niya, mas mabilis siyang dumami kaysa sa lumaki. Mas Kumbaga, mabilis opo. dumami. Tingnan niyo po, maliliit pa lang yung iba pero ang dami na Ang pong dami na anak. yung anak. Pwede Opo. natin maglabas, sir. Opo, pwede po. Para makita natin. Opo. Ayan po. Kung makikita niyo po, siguro kung ito bibilangin natin, nasa 10 halaman na to. 10 halaman Opo, na siya. pero maliliit po, papalakihin pa. Opo. Ayan. Pero po, pag kami po yung nagbebenta, isang ganito na po. Dati po, napakahigpit sa community po ng carnivorous plant, isang halaman lang talaga. Kasi ito po yung nasa umabot po ng 800 to 1,000 yung halaga niya. Ayan po. Ito. Ito po yung red piranha. Tali, pag kami nabili po sa amin, pinipili talaga namin yung pinakamaganda. Tapos may anak na kasi syempre nakakaya namang
Like ito sir, gaano nakatagal ito sa'yo? Ito po siguro po almost a year na rin po to. A year? Opo. Yung ganyan kalaki. Opo, pero po syempre sa akin almost a year to, pero dun sa binilan ko na ng mother plant, Oo. mas matagal na po sa kanila. Ang paglaki po ng halaman sa tissue culture napakabilis. Pero kung manggagaling po sa seeds, Matagal. napakatagal po. Siguro aabutin talaga ng 5 taon. Meron din po akong mga seed grown dyan, pero ilan lang. So tissue culture din po ito sir? Opo, tissue culture din po to. Yung mga mararami po. Magkano naman ito sir? Ito po ay nagkakahalaga ng ano. Isang plat lang yan? Ito po dalawa po ito. Ayan. So, ito po siguro pwede pong ano, yung isang piraso po ay ano, 800 to 1K po. Pero pwede pa naman po yung ano, mababa pagka maliliit po. Yung mga iba kasi gusto yung maliit para makapag-start sila na makita nila yung ano, growth cycle. Tapos ganito lang talaga sir, nakalagay lang Oh, sa... actually po mas maganda po sa amin kasi na nasa styro kasi po heat retardant po siya. Hindi po nainit kahit na maarawan ng gusto yung styro box. Nakuha ko naman in-apply po namin yung technique sa hydroponics Okay. sa carnivorous plant. Pero ang pinaka-ideal po na paso ng mga carnivorous plant ay plastic po dapat yung paso. At siguro 3 inches pataas po. By the book po dapat 11 inches dapat. Kaya lang kung sa 11 inches po namin ilalagay lahat, wala po kami space. Opo. So you need more space na sir? Sa ngayon po manageable pa naman po sa ganitong yung space po na. Okay. Anong next po natin? Papakita. Ito naman po yung sumunod. Ito, maganda Opo. to. Malalaki siya sir. Malalaki. Opo, may mga iba po kasi sa mga beginner po ang gustong-gusto nila yung makulay tsaka malaki. So ito po yung isa sa mga paborito ng beginner. Okay. Yung GJ Giant Form. So galing siya sa GJ, ibig sabihin Green Joss, ano po yan, nursery sa ibang bansa. Okay. So ang ano naman po niya, Saan ba nag-originate itong halaman na to? sa US po eh. Ayan po. Wow. So kung mapapansin niyo po, hindi hamak na mas malaki po itong Malaki siya. opo. Ito pong mga Venus flytrap po na ganito. So malaki po, ibig sabihin malaki rin yung kaya niyang kainin ng mga insect. So minsan kapag ako po yung naglalaki dito, nakakita ako ng mga insect, sinusubo ko na lang po sa yung mga peste na ano dapat nandito. So pag trinap na niya yung insect doon, Opo. paano niya kakainin hanggang Ayun po. Siguro ganito po, ito po parang may nakain po ito, itong trap na to. So pag nakabukol. pag na-close niya po ng tama, maglalabas po yung halaman ng digestive enzyme. Okay. Tapos pag open po niyan after siguro mga 3 to 4 days, ang makikita niyo ng exoskeleton ng insect. Na-absorb na lahat Na-absorb ng na po. juices, Opo. kumbaga. Tapos mapapansin niyo sa plant na nakakain, biglang lalaki yung next na traps niya. So nakebe-benefit po talaga sila sa mga sa mga pagkain po nila ng mga insect. Okay, ito yung pangatlo. Magkano naman to sir? Ganun din po yung presyo. Opo, ganun din po. So nasa 1,000 rin po yung isang halaman. Okay, next. So kung sa mga Venus flytrap po, meron naman po doon yung pinakabago, yung nasa unahan. Yung Angry Wala Lettuce na, naman po yung pangalan niya. Asan sir? Ito po. Ito po, nung binili ko po ito, parang lettuce po talaga itsura niya. Oh. Tapos, nung lumalaki, kasi bagong cultivar po ito, ngayong 2026 lang siya na parami. Sinong Mga collector din po na nagti-tissue culture din po. Pina-tissue culture po nila. Mga seed grown po yan, karamihan ng mga bagong cultivar. Tapos pag na-full grown na nila, pinapa-tissue culture po nila yan. Para Tapos, ma-replicate na Opo, nila. ma-replicate nila. Parang cloning ng mga plants. Parang naka-clone na. So nung pagdating po niya parang pabilog na na iceberg lettuce. Pero kapag nung napaarawan na ng gusto, kaya po nag-umpisa ng tataka nga yung nakagawa po na nursery kasi sabi na nalaki pala ng ganyan. Tsaka na yung traits po niya ganyan, yung mga makulay po. Kaya lang po ito pong cultivar na to ay hindi ganoon ka-effective manghuli ng insect. Kasi hindi po ganun kabilis yung pag-close po ng mga traps. Minsan nga po yan, hindi Mabagal nagka-close, siya. napakabagal.
So ang target, ang ano po niyan, ang nabili po niyang karamihan mga collector dahil sa itsura. Tapos ito naman po yung seed grown po para lang ma-example po tayo sa Venus flytrap kung gaano kalaki yung seed grown na. Okay. So ito po ay seed grown. Ito po ay siguro po nasa 3 to Asan po siya? Yun lang ito yun. po, ito lang po napakaliit. Ay, ganun lang siya. Siguro po mga 3 to 4 months na yan, ganyan pa lang kaliit. So bago maging ganong yan kalaki, taon po talaga. 3 to 5 years po. Kaya po napakamahal ng Venus flytrap, lalo na po dati. Ayan. Okay po. Ayan. Kung namamahalan na po tayo dyan, dun sa mga nauna, dati po ang bili namin sa mga Venus flytrap, triple or 4 times pa. Kaya po napakamahal po dati. Ngayon po mas marami na pong available, kaya mas na-regulate na yung price. Ayan. So sa Venus flytrap po, napakarami po. Siguro po dito po, Sir Buddy, meron tayong nasa 200 mahigit na cultivar. Ngayon. Opo. Kaya lang po hindi pa po napaparami yung karamihan. Galing po sa iba't ibang bansa, US, Europe, tsaka Southeast Asia po. Meron din ang Southeast Asia. Opo, kasi po yung mga tawag dito, Vietnamese, Indonesian, Chinese, napakagaling nila sa tissue culture yung meron po tayo dito, bukod po sa Venus flytrap, sand juice po. Opo, iangat ko na lang po. Ibang halaman naman Opo, to. ibang halaman na po ito. Pero marami pa po tayong Venus flytrap. Pero ito po, sand juice po siya. Ano naman po to, sir? Drosera. Ibig sabihin po, ito po yung carnivorous plant na kumakain ng insect sa pamamagitan ng pagtatrap po gamit yung mga dew o yung mga parang anong punta ano yan, yung malagkit po na liquid dun sa kanyang mga leaf. Opo. Pagka dumapo yung lamok po or Hindi na langga, makalipad. ayan po, may mga insect po na maliliit yan bawat traps po niya. So ito Hindi po, na sila makalipad. Hindi na po. Sir, ituro mo natin yung Ito parang may po. insekto. ayan, ito po yung may mga insect. Anong pangalan po nito, sir? Ito po ay galing Drosera madagascariensis kasi galing siya sa Madagascar. Opo. Siguro damo lang yun sa kanila to. Opo, damo lang po at napakadali pong paramihin po ng Drosera madagascariensis. Pinapahiga lang po namin yan sa pure sphagnum moss at napakarami ng tutubo sa isang propagation. Mahal din po ito. Ito po medyo mas mura po kasi napakadali lang yung palakihan at paramihin. So nasa 600 po yung halaga po nito. Opo. May namunga ba? At nag-flower po siya. So for ano na rin to? Opo. For seed. Opo. Pero po medyo mahirap pong cross kapag dito sa kasi mahangin po. Na contaminate. Opo. Pero ayun po, may mga success naman po na mga kaunti, nakakapag-propagate po tayo through seeds. Tapos meron po kaming mga ibang plants dito. Gusto niyo po makita? Sige po. Australian feature plant. Itataas ko na lang para Sige, makita sir. niyo po. Asan yung mga Philippine natin? Halos wala po ako. Pero meron po ako mga mga hybrid po. Hindi po bawal Kaya ayun po yung Pero magaganda yung mga natin, napakaganda po at napakadaling alagaan sana kung pwedeng maalagaan at may public. Kino-close po namin kasi gusto po nila yung medyo may humidity. Ayan po. Kakaiba. Lang po. Ayan po. Yan po ay Cephalotus follicularis or Australian feature plant. Ito po yung maliit pa, ito. Opo, maliit pa po. Ito po yung sample, nag-iisang sample ng matured feature niya. Pero mas lalaki pa po yan. Ito po. Ayan. So, ayan po ay nakakahuli sa pagtatrap ng insect sa kanilang mga Sa loob. feature. Opo. So sa Albany naman po siya na-discover. Sir, maliit siya, ano? Opo. Pero ito po yung isa sa mga halaman na gustong-gusto po mabuhay ng mga hobbies sa carnivorous plant. Kasi hindi po siya ganun kadaling alagaan. Konting galaw lang po sa roots, talaga nagde-decline po yung health niya. So, pero pagka lumaki naman po siya,
talagang umaapaw po sa dami ng feature. Kasi ngayon pa lang na maliit siya, ang dami na po niyang feature. So ilang taon na po itong plant na to, sir? Siguro po, ano na po, more than a year na po ito. 1 year na Opo. yan. Pero bago lang rin po ito sa growing area ko, mga 6 months. Pero syempre, doon po sa pinagkuhaan ko, Opo. mas matagal na po ito. Ayan. Galing tissue culture na rin po ito? Galing sa tissue culture na rin po ito. Wow. Ayan. Saan po nag-originate ito? Sa Australia naman po. Australia. Malaki yung community ng hobbies, Sa ngayon po ay lumalaki po, pero hindi po siya katulad ng ibang mga plants. plants na napakalaki po ng community nila, tulad po sa mga bonsai, other ornamentals. Pero dito po sa carnivorous plant, hindi po ganun kalaki. Kasi po hindi po ganun kadaling alagaan talaga siya. Tsaka bihira po yung nakakakilala sa halaman po ng carnivorous plant. Okay, sir. Next. Ito po ay pingicula or ito po yung mga parang ano po sila, succulent pero carnivorous plant. Ito siya, sir? Ito po. Ito po yung mga pingicula. Yung bulaklak pa. Parang Ayan po. Wala pa siyang pitchan. Ito po hindi po nagpi-feature po. So ano po siya, ganyan po itsura niya. Tapos nakakatrap po siya ng mga small crawling insect po sa ano. Paano niya tinetrap? Sticky rin po yung kanyang mga leaves. Sticky. Opo. So makikita niyo po dito, may mga maliliit po na insect. Ayan. Na ano po, na natatrap po sa kanyang mga maliliit na leaf. Maliliit po yung mga carnivorous plant karamihan eh. Pero ginagamit po nila yan sa mga terrarium, sa mga maliliit na setup. Ito po ay hindi po 100% carnivorous. Pinsan po ito ng carnivorous plant. Ito po yung Rerodula gorgonias. Kailangan niya ng another insect, yung assassin bug, para makakain po siya. So usually po sa wild, makikita niyo po na may mga assassin bug po dito sa... So may i-host niya yung, Opo. yung isang insekto. Opo. Yung pinaka-droppings po ng assassin bug, ayun po yung magiging pagkain naman ng halaman. At ito po, ang kakaiba po dito, kapag lumaki, nakakatrap po siya kahit na ibon. Oh, Opo. gano'ng kalaki yun? Lumalaki po, parang malunggay po ka lumalaki or bonggambilya. Okay. Kaya po, pero ngayon lang po dumami sa Pilipinas. So dati napakahirap po makahanap. Ito, sir, ito may pitchel siya. Ito po, feature plant naman po ito. Ito po ay hybrid ng local species natin dito na Campanulata. Opo, okay. sa Palawan po yun. Pero ito po ay hybrid na. Tissue culture na rin po Tissue ito. culture na rin po yan. Kaya hindi na po bawal i-keep. Tsaka hybrid na po eh. Ang mga bawal lang po i-keep yung mga Yung police puro. feed. Opo, puro. Marami po tayo niyan. Siguro nasa thousands of feature. Pero hindi po itong variety na ito. Magkano po yung ganito? Yung mga ganito po, ganun din po yung presyo. 1,000 pataas po. Opo. Grabe. Ito po mas mahal kasi kokon. Ito? Opo. Nasa siguro 1.5 po pataas. Ayan may mga pitchel na talaga siya. So, marami po. Ito na lang siguro. Ayan, ganda niyan. Ito po maganda rin. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.